ating lahat. Good morning pong muli. And then sa mga pastors po natin, Pastor Tony, good morning po. Isa pong karangalan in my second time na magamit po dito po sa pulpito ng morning service. Amen? At hindi po tayo makakatayo sa sarili po nating lakas, sa sarili po nating galing, kundi sa biyaya po ng ating Panginoon ay maiyahayag po natin ang Kanya pong gustong iparating po sa ating lahat. At gaya ho ng laging sinasabi ni Ninong Benji, ni Pastor Benji, kung meron pong natututo at unang tinatamaan, ay walang iba kundi po yung naghahanda ng mensahe. Tama? No? So, yun po yung unang natututo, unang naihipo ng Diyos, natutuwid po ng Diyos. At kapag po yung mensahe po na yon ay nagrema po sa puso natin, there is revival. Amen? Magkakaroon po ng revival. Amen? So sa ating pong pagsisimula, ang aking pong topic ay pinamagatan ko pong, don't let the fire go out. Okay? So medyo personal po yung ating pong, yung personal po yung approach natin ngayon. Amen? No, yung revival po, sabi ho dyan, is a personal. No? Personal po yung gustong imensahe po ng ating Panginoon. At ang ating pong key verse sa ating pong pagbabasa, tayo po'y magsitayo bilang paggalang po sa salita ng Panginoon. Let us read the Word of God with faith, with power, and let the Word of God convict you. Amen? At ang mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito ay magpo-focus tayo sa in Leviticus chapter 6, verse 12 to 13. And after we read that, let us pray, okay? Sabi ho dyan, let us read, come on. The fire on the altar must be kept burning. It must not go out. Amen? Every morning, the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the pot on the fellowship offerings on it. Last verse po, the fire must be kept burning. Amen? On the altar continuously, it must not go out. Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Father God, we thank you right now. At kanina po pa kami pinupuno, Panginoon. No? Salamat, Panginoon. At alam namin, Panginoon, ang mensahe po ninyo, isang mensahe na makapagbibigay ng kalakasan. Isang mensahe, Panginoon, na makapag-spark, Lord, ng aming pong relasyon, ng aming pong commitment, ng aming pong dedication, Lord, sa inyo. And we allow you, Holy Spirit, to be our teacher right now. Gamitin niyo lamang po ang inyong lingkod at ang mensahe niyo po sa inyong bayan ang sa pong mahayag ngayong umagang ito. Mapagpala po ang inyong pangalan at sa inyong pong mga salita sa amin pong pag-upo, patuloy mong kausapin ang bawat isa. At ang mensahe po ninyo, Panginoon, ay isang pagkain na magbibigay ng kalakasan sa amin ngayong umaga. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Ang lahat magsabi ng Amen. Sige po, tayo mo po. Hallelujah. So sabi ho dyan, let the fire keep burning. Amen. So alam niyo po, sabi po dyan, it burns 24/7. No? So yung pong apoy po na yun, sabi ho dyan, early in the morning, I think, nakuha ko po itong revelation na ito nung last time na preacher po si Ninong P, si Pastor Felix. Nabanggit ho niya ito. And I pray to God, Lord, ano ho bang magandang mensahe po ninyo sa inyo pong mga lingkod, sa inyo pong bayan? And the Lord reminds me about this verse. No, hinanap ko po ito, and then as I read the Word of God, mga ilang araw, sabi ko, Lord, ano po ang revelation na gusto niyo pong ihayag sa amin ngayong umaga? And something new na ibinigay sa akin ng Holy Spirit, At nag-focus ako dun sa word na keep burning. Why? Keep burning. Sabi ko nga po, Lord, bakit po keep burning? Bakit kailangan patuloy na umaapoy? Amen? Bakit patuloy na nag-aalab, At that time, sabi ko nga po, that time yung mga Israelites, even yung high priest, nung pong unang panahon, kung babalik po tayo sa lumang tipan, sila po ay naghahandog sa Diyos. Amen? Sila po ay nag-o-offer sa Diyos. Yung po mga Israelites,
Ito po yung kaparaanan nila ng pag-express po ng kanila pong pasasalamat. Amen? Ng kanila pong pagsamba. Amen? Ng kanila pong devotion sa Lord. Yung pong pag-aalay, yung paghahandog. At yung pong kanila yung commitment. No? Ito po yung pagbibigay po nila ng commitment sa Lord. Dahil sabi nga po, ito po yung kaparaanan ng pagbibigay po nila ng parangal, ng pagsamba sa ating Panginoon at that time. And when the fire, consume the altar, na-amaze po yung bayang Israel. And they worship God. Amen? Amen po ba? So sabi ho dyan, it keep burning para po itong chain na tuloy-tuloy. Unstoppable. Amen? So sabi nga ho dyan, bakit po? Sabi ho nila, kailangan po yung handog nila ay umabot sa trono ng Panginoon. At yung handog nila ay maging acceptable. Amen? No? So ito yung pag-aalay nila para sa kanila pong paghingi ng tawad sa Diyos. Once na nakakagawa ho sila ng pagkakamali, naghahandog po sila sa Diyos. At kapag po yung kanilang handog ay naging katanggap-tanggap, nabivisualize niyo ho ba? At yung kanila pong handog ay naging katanggap-tanggap, it consume. Amen? No. So two reasons po. The two purpose bakit po sila naghahandog. Bakit po sila nag-aalay? Number one is to give honor to God. Amen? Sabi ko nga kanina, ito po yung kanilang devotion, ito po yung kanilang commitment, ito po yung kanilang worship sa Lord. And then number two, why they are bringing burnt offerings to the Lord is to what? For asking forgiveness to their sins. Amen? Nababasa ho natin yan, di ho ba kapag po ang bayang Israel ay nagkakasala, nalalayo sa Diyos o nakakagawa ho ng hindi tama, naghahandog po sila ng handog ng paghingi ng tawad po sa Panginoon. So meron po akong picture dito, para mas lalo ho nyo ma-visualize, mga kapatid. So ano ho yung ginagawa ng saserdote? Yan. So nakita nyo na ho? So yung high priest po, yung pinakapari ho nila, siya po yung nangunguna ng paghahandog. Amen? In that way, they worship God. At alam nyo ho ba itong paghahandog na to is costly? Sabihin natin, costly. It's a costly sacrifice. Why? Kasi po, kailangan po yung ihandog nila ay wala pong spot. It is spotless. Kailangan po maganda, maayos. Amen? It is first class. Amen po? Gets nyo ho ba? It showed the appreciation for the Lord's goodness. Ito po yung kanila pong pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos sa mga pagpapala ho na kanila pong natanggap. Sa kanilang mga laban na kanila pong ipinanalo. Sa mga answered prayers po nila. At sabi nga ho natin, kailangan po itong paghahandog na ito, it is pleasing to God. Itong sakripisyo po na ito ay kailangan po ay maging kalugod-lugod. Sabihin ho natin, maging kalugod-lugod. Yes, dapat ho maging kalugod-lugod. Kung ako po ay bibigyan nyo ng regalo, syempre, o kung ako man po ay magbibigay ng regalo, halimbawa na lang, ako na lang po, ang magbibigay ng regalo sa isang tao na alam ko po ay kagalang-galang, I make sure that gift is priceless. Amen? I make sure that that gift is so valuable. Amen? Kasi alam ko itong tao nito, it is worthy to receive that kind of gift. Napapa-English ako sa inyo. Amen? So, nag-aaral na po tayo, So, sabi nga natin, it is pleasing. This sacrifice, it is pleasing to God. And when this sacrifice, alimbawa po, itong handog na ito, consume, natupok po, nagkaroon po ng apoy, sabi nga ho natin, it is pleasing to God. So sabi nga natin, there is two types of giving. So naalala ko po dito yung pong paghahandog ng dalawang magkapatid. Alam niyo ho ba yun? Yung pong paghahandog po ni Cain at ni
Abel. Sino po yung kalugod-lugod yung paghandog? Si Abel, no? Amen, no? At si Cain po, sabi nga ho dyan, no? Kung nabasa niyo ho yung kwento, no? Doon po nagkaroon ng inggit itong si Cain sa kanyang kapatid na si Abel. Amen? At yun po yung unang, yun po yung unang history sa Bible na nagkaroon po ng pagpatay. Amen? No? So sabi ho natin, si Abel po ay naging, ang kanya pong handog, ay naging kalugod-lugod po sa Diyos. No? Kasi kung babasahin niyo po yung kwento, kapag po si Cain ang naghahandog, yung pong smoke, no? Hindi po, tawag doon, hindi umaabot, no? Hindi po umaangat. Why? Kasi sabi ho doon, yung paghahandog po ni Cain ay wala pong pananampalataya. Amen? Kaya nga, ang kwento ng Bible, diba, sabi ho ng Panginoong Yesus, ang galing po ng Diyos. No, kung ikaw ay maghahandog sa Diyos, bago ka maghandog, no, siyasatin mo ang iyong puso at kung may kagalit ka, nakagalit mo ang iyong kapatid, bumalik ka muna, reconcile mo muna, and then maghandog ka. Because that's gift, that offering, no, yun po yung offering na mas nakakalugod sa Diyos. No? So, the question is, sabi nga po natin dito, how is your spiritual fire to the Lord? Kamusta po ang ating pong spiritual fire? Ano ba yung ating pong alab sa Diyos? Kaya sabi ko nga ho, medyo personal po yung ating pong mensahe ngayong umagang ito. At gusto ng Panginoon na personalin po tayo ngayon. No? Amen. Kanina, as I worship, no, talagang personal yung pagkikipag-deal ng Lord sa akin. Amen. All it takes is just one moment, in just one touch from you. Yung umiyak, Lord. Okay, so how is your spiritual fire, kapatid? Kamusta po ang ating pong mga baga sa Diyos? Patuloy ho bang umaalab? Patuloy ho bang lumalalim? Patuloy ho bang nagbabaga sa Lord? Or kumukuti-kutitap na, medyo pawala na yung baga. How is our spiritual fire? Kamusta po tayo, kapatid? Are you a relevant Christian? Ramdam pa ba yung presensya mo? Hinahanap ka pa ba, kapatid? Amen? Pag si Pastor Pin nawala, hinahanap ko eh. Amen? Kasi nararamdaman ko yung presensya ng Diyos sa buhay niya. Nararamdaman pa ba yung presensya ng Diyos sa buhay mo? Hinahanap ka pa ba, kapatid? Magalak po tayo kapag po ang ating pong iglesia ay hinahanap po tayo. Hinahanap pa yung presensya mo. O baka pag dumating na po yung time, kahit nasa simbahan ka, parang wala na akong nararamdaman na nandiyan ka. It is a question na kailangan ikaw din mismo matanong mo't masagot mo sa sarili mo, nararamdaman pa ba ang presensya ko kapag ako ay nasa Panginoon? Sabi nga ho dito, being a relevant Christian means contagious. Ano po yung contagious? Dapat po tayo'y tuloy-tuloy. Dapat po tayo hindi po hihinto. Dapat po tayo ay hindi po nawawala. Amen! Sige nga po, palakpak sa ating Diyos sa buhay. Isang malakas na palakpak sa ating Diyos. Ang gusto po ng Diyos, maging maalab ka, kapatid. Ang gusto ng Diyos, manatili kang nagbabaga. So bakit kaya apoy? Why fire? Marami naman pwedeng halin tulad, pero bakit kaya fire? Bakit kaya apoy ang gusto ng Diyos sa atin? Number one, sabi yan, God chose the appearance of the continuous fire when calling Moses. I still remember, nung tinawag po si Moses, saan po kinausap po si Moses? Paano po? Di ho ba yung sa nagbabagang puno na hindi po nawawalan ng apoy? It is a way of God's communicate us. Amen?
Number 2, it is the fire on the altar, therefore serve as a constant reminder of God's power. Amen. Yung pong apoy po na yan, nagpapakita ho ng walang hanggang kapangyarihan po ng Diyos. And I remember yung pong senaryo ni Elijah at yung pong mga tagasunod po ni Baal. Amen? No? I remember that kung paano in-illustrate, ipinakita po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. No? While itong mga maglilingkod kay Baal, ginawa na ho nila ang lahat ng sakripisyo. No? Ginawa na ho nila ang lahat ng ritual. Ginawa na ho nila lahat ng effort nila just to consume their offerings to Baal. Tayo minsan ganun din, di po ba? Lord, ginawa ko na lahat yung effort ko. Lord, ginawa ko na lahat na makaya kong gawin yung the best. Pero parang failed pa rin ako. And here comes Elijah in just one word. Amen? Yung pong offering na inihandog para sa isang tunay na Diyos. Kahit po yan ay basain pa ng basain. Sige, hindi lang isang beses, hindi lang pangalawang beses, kundi 3 beses pa. Umaapaw na yung tubig. It is impossible to consume that. Now, alam natin ang kalaban po ng apoy ay what? Tubig. Pero wala pong imposible sa ating Diyos. It shows the power of God. Amen? No, sabi nga natin, nag-consume po yung pong offering na inihandog para sa isang tunay na Diyos. Amen? And then sabi ho dyan, fire also represented God's presence. Naalala niyo ho ba yung sa Acts chapter 2? Nung nag-gathered po yung mga lingkod ng Diyos. And here comes the Holy Spirit. Nabaptize po sila. Amen. It is the presence of God. Amen. It is the presence of God. So sabi nga dyan, God is what? Is a consuming. Sabihin nga ho natin, God is a consuming fire. Yes, sabi nga ho dyan, it is a Shekinah glory. Alam niyo ho ba yung Shekinah glory? No, yung Shekinah glory, tinignan ko po sa dictionary, ang Hebrew term po niyan is dwelling. 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 No? Dwelling. And kung i-elaborate po natin yung meaning yan, it is a divine presence of God. The presence of God dwelling in us. Naniniwala ho ba kayo doon? The presence of God dwelling in you. Amen? So, sabi nga ho natin, ito pong consuming fire na ito, kailangan po yung kanilang paghandog, it's a pleasing aroma. Wow. Sabi nga ho natin, pleasing aroma. Katanggap-tanggap. No? Yung aroma po, yung amoy po nun, katanggap-tanggap. Isang mabangong samyo. Amen? Yung ating pong pagsamba, it is a pleasing aroma to our God. Amen? So, tanong ko po ngayon kapatid, today I ask you, brothers and sisters, mga banal, no? Why don't we offer burnt offering today? Bakit hindi na ho tayo naghahandog ngayon? Ba? No, bakit hindi ho tayo nagsisiga dito? Hindi na ho tayo nagpapausok dito. Amen. So bakit po kaya? Not because we have paid for our sins, hindi dahil binayaran mo yung kasalanan mo, no? Hindi yung ginastusan mo yung kasalanan mo, not because of your good deed, or not because you are good. It's because of just one person. Dahil po sa isang tao. And because of that, no, sabi nga ho natin, hindi na ho natin kailangan pang gawin po yung paghahandog na yan. No? It's because of what Jesus did. Palakpakan po natin ang Lord. Sabi ho dyan, Jesus is the ultimate and perfect offering. Siya na yun eh. Amen po ba? Nagagalak ho ba kayo doon? Natutuwa ho ba kayo doon? Na si Lord na ho yung gumawa at gumanap po ng yan. Amen? Para hindi na ho natin gawin pa. For by one sacrifice, hindi po yearly sacrifice, just one sacrifice, He has made perfect forever, period. Amen? Just one sacrifice. Hindi na po yearly, hindi na po annually, amen, hindi na po occasionally, just one sacrifice. Binayaran po ng Panginoon.
upang hindi na ho natin gawin pa yung mga ginagawa po ng mga Israelites. Kasi alam ng Panginoon, hindi ho natin kaya. Amen? Alam ng Lord yung ating kahinaan. Alam ng Lord na hindi mo magagawa. Babalik at babalik ka pa rin sa dati. Kaya nandito ang Panginoon to the rescue para ibigay ang kanyang bugtong na anak at sa iyong pananampalataya sa bugtong na anak, amen, bayad ang kasalanan mo. Amen? So sabi po sa John chapter 1 verse 29, wala na ho dyan, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Amen? Medyo ipaparaphrase ko lang po. Look, the flawless Lamb of God. Look, the perfect Lamb of God. And lastly, look, the ultimate Lamb of God who takes away the sin of the world. Sige nga po, palakpakan natin ang Lord. He is flawless. He is perfect. He is ultimate. Amen? So wala ka nang hahanapin pa, kapatid. Wala ka nang idadagdag pa, kapatid. Amen? Ang hinihingi na lang ng Panginoon, manampalataya ka sa ginawa ng Panginoon. Believe. Amen? Believe and you will be saved. Hindi mo na kailangan pahirapan pa ang sarili mo. Ikaw na nanonood ngayon, manampalataya ka sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Amen? Hallelujah! Hallelujah! So where do the personal revival start? Taas po ang ating kamay. Taas po natin. Sige po. Yung mga hindi nakataas ng kamay, hindi naligo yan. Okay. So yan, nakataas na ho ba? Ilagay niyo po dito. Yan. Saan po magsisimula ang revival? Sa puso. Okay? Sa puso ho natin magsisimula ang revival. In science, no, the heart is one of the major vital organ of our body. Right? Mga science teacher o yung mga umate ng science dyan, napakahalaga ng puso. Kasi sa puso po, nagsisimula ang buhay, nagpo-flow. Right? No, yan yung nagsisirculate ng blood natin. Kaya ngayon, hanggat ngayon, nandito ka pa. But for once luminto yan, no, maapektuhan yung buong pagkatao ng isang individual. No, how is our heart right now? Nagtataka ko ba kayo, panay ang tanong ko sa inyo? Panay po ang tanong ng Panginoon sa atin ngayon. Kamusta po ang puso natin? Kanina ang tanong ko, kamusta ang ating pong pananampalataya? Ngayon naman, ang tanong ng Diyos sa atin, kamusta po ang puso natin? Amen? Tingin ka sa kanan. Tingin ka sa kaliwa. Oh, hindi po sila ang magiging paparaanan mo para ma-revive ka. Amen? Huwag kang titingin sa kanan, huwag kang titingin sa kaliwa. Kundi tingin ka sa Panginoon, ang puso mo sa Panginoon. Dahil, bakit po? Yung revival nagsisimula sa sarili. No? Mag-reflect na lang po yan sa kapwa, sa paligid. Amen? Hindi ka na-revive dahil napuspos yung kapatid mo. Hindi ka na-revive dahil yung katabi mo blessed na blessed. Ang revival po nagmumula po sa sarili, sa puso. It flows. Amen? Tama ho ba? No? How is our hunger and thirst for the righteousness? For righteousness. Kamusta po ang puso natin? Uhaw pa ho ba? Gutom pa ho ba? Sa katwiran at kabanalan po ng Diyos. How is our heart? Repented pa rin po ba ang ating puso? Baka manhid na. Baka masyado na ho nating na-enjoy yung kasalanan. Amen? How is our heart? Kamusta po ang puso natin, kapatid? Totoo ba bang na-remove na yung mga idols dyan? Ano po itong mga idols na ito? Yung mga reservations sa buhay ho natin. Baka may reservations pa. Gaya ho nang narinig ho natin, medyo tatamaan kayo. Baka paglinggo, dun lang tayo Kristiyano. Pagdating ng Monday hanggang Sabado, back tayo sa mundo. Okay, tinamaan din po ako dito. Kaya sabi ko sa inyo, kapag ang preacher pala, pag tumatayo, unang tinuturuan din ng Diyos. Amen?
Alam niyo po, nung ginagawa ko po itong mensaheng ito, hindi ko po masulat eh. Kasi kahit ako, nako-convict din eh. Amen? Nako-convict din ako, totoo pala pastor, no? Ang hirap pong mangaral. Dahil ikaw mismo tuturuan ka ng Diyos. Kaya nung ginagawa ko po ito, naiiyak ako. Naiiyak ako dahil ako sa sarili ko din may pagkukulang. I'm not perfect. I'm not perfect. Nagkakamali din ako, nakapagsasabi din ako ng mali. Umiinit din ang ulo ko. I am not perfect, God. Kaya nga lagi kong inihiling, Panginoon, ikaw ang makita sa akin, wag ako. Pag ako ang tinignan nila, baka hindi sila maniwala. Hindi kasi kapani-paniwala eh. Wag ako ang tignan nila yung salita mo. Amen? No, how is our heart right now? No, sabi ho dyan sa Psalms 85 verse 6, will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Lord, will you not revive us again, that we, your people, rejoice in you? Take note po kapatid, ang revival po ay para sa mga anak ng Diyos. Ikaw po yun, ako yun, tayo yun. Yung revival po ay para sa mga anak ng Diyos. Ulitin ko, sa mga anak ng Diyos. Ang revival po ay para sa atin. Yan po ang nangangailangan ng revival. Yung mga meron na pong personal na pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus. Amen? No? So, God, please bring back. Please revive us. Amen? So, ito yung time ng panahon po ng mga Israelites. Nagkaroon po sila ng battle, spiritual trouble o dilemma. So they are asking for revival. And here right now, we are asking for revival. Why? Alam ko po marami sa atin, hindi man po natin masabi, pangiti-ngiti lang tayo. Patawa-tawa tayo, kunyari happy. No? Pero may sugatan yan. Alam ko marami sa atin ngayon dito, paatin-atin, pero talagang wala naman yung heart talaga, napilitan lang. Naobligahan lang. Hindi ko po sinasabing kayo yon. Wala po akong binabanggit na pangalan. Pero kayo yun. Tayo yun. Baka kasi nandito ka na lang dahil nandito yung pamilya mo. Oh, baka kasi nandito ka na lang para sa salitang obligasyon. Yung paglilingkod mo sa Diyos, naging obligasyon na hindi na pagmamahal. Amen? Amen? Diba? Baka wala ng joy. Wala na yung passion. Wala na yung covenant mo sa Lord. Lord, I offer my life to you. And 10 years now, Lord, atin na nga lang ako. Masabi lang na nandito ako. Baka wala na po yung joy, wala na yung passion, wala na yung commitment, wala na yung covenant. So here is the time, right now kapatid. Lord, please, can you revive us again? Can you revive us to bring back the joy? To bring back the passion? To bring back the covenant? Amen po ba? No, hindi po maiwasan. Minsan dumamating sa time, nangihina po tayo. Dumamating sa time yung ating pong alab, yung ating apoy sa paglilingkod sa Diyos ay minsan umihina ang baga. Umaandap-andap. Pero sabi nga ho natin, ang Diyos po natin ay mahabagin. Ang Diyos ho natin ay laging nandyan. Kung ikaw ay tatawag, ikaw ay makakasumpong sa Diyos. Amen? So ang tunay na revival daw po, walang iba kundi sa Panginoon nagmumula. Amen? Si Lord lang daw po ang makakapuno ng kakulangan dyan sa empty space ng heart mo. Dyan sa mga questions sa puso mo, walang iba pong makakasagot niyan kundi ang Panginoon. Amen? Amen po ba? So sabi nga ho dito sa Psalms 127 verse 1, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord, what? Watches over the city, the watchman stays awake in vain. Kung hindi daw ang Panginoon ang magtatayo ng pundasyon ng ating pong pananampalataya, ng ating pong pagmamahal, ng ating pong commitment, baliwala po lahat ng yan. Amen po?
No, without the Lord being charged, all our efforts will be frustrated. Amen? And all the activities will be rendered, will be unsuccessful. Sa madaling salita po, void. No? Kaya napakahalaga po kung mayroon pong unang magpapalaksakahan na tuyot. Nakita na ba kayo dyan? Amen. So, kapatid, it is shallow. It is fallow. Kapatid, masarap ang mushroom. Sino kumakain ng burger mushroom dito? Taas ng kamay. O mushroom steak. Masarap ang mushroom. Pero nakakatakot din. Bakit po? Lulubog, lilitaw. Tama ho ba? Masarap po ang kape. Taas ang kamay. Ang mga mahilig sa kape. Mainit man yan o malamig. Mainit ng kape, malamig ng kape. Lalo na kapag branded. Ang sarap niyan. Pero nakakapalpitate. Ba? If symptoms, persist, consult your Dr. Jesus. Amen po ba? Sarap ng mushroom. Pero nakakatakot kasi lulubog lilitaw. Kapatid, lulubog lilitaw ka ba? Minsan nasa simbahan, minsan wala. Aray, tapol tayo. Diba? It is like a fallow ground. Alam niyo po yung fallow ground? Sabi ho dyan, it is sabi nga po, unseeded. No? Unseeded siya, there is no mark of life. Wala pong senyales ng may buhay. No? It is left unshewed. Ibig sabihin po niya, hindi ka gamit-gamit. It is hard to cultivate. Kahit na masuhin mo yan, kahit palahin mo yan, magtulong-tulong tayo, ang tigas niyan. Amen? Ang hirap niyan. It is a season of dryness. Diba? Meron nga tayong tag-araw, may tag-ulan, El Nino, madaling salita. Amen? It is the season of dryness. Sabi nga ho natin dyan. And spiritually speaking, we experience fallow heart. Right? Totoo naman po, di ba? Nararanasan natin minsan parang antigas ng puso natin. Amen? Minsan naranasan natin parang shallow yung ating love sa Lord. Di po ba? Naranasan natin minsan parang ang layo-layo natin sa Lord. Mamating ko ba sa punto yon? O kahit na nasa simbahan ka, pag uwi mo parang wala namang naihayag ang Diyos sa buhay mo. May conviction pa ho ba? Amen? May conviction pa ho ba? Ang tanong ko, dapat po meron. At kung meron pong spiritual dryness sa buhay mo, dapat magkaroon po tayo ng checklist. Amen? Sabi niya, when your heart is fallow, kapag ang puso daw ho natin ay tigang o shallow, it is hard to listen and obey and love our God. Tama ho ba yun? Tama ho ba? Napakahirap pong sumunod ang isang tao, ang isang puso na tumigas na. Ang hirap po niyang basagin. Kahit ilang prayer request pa yan, kahit ilang pang patanggap ang gawin mo dyan, kahit na araw-araw mo nang bisitahin sa bahay yan, hindi pa rin yan susunod. Bakit po? Ang tigas na ng puso. Manhid na yung puso. Masyado nang ninamnam yung pagiging manhid. No? Minsan sabi nga ho dito madalas, the spiritual dryness ay minsan, or madalas, kagagawan din natin. Tama po ba yon? Tayo din po ang may kagagawan ng pagtigas ng ating puso. No? We choose to stay long in the dry land. Mas pinili ho nating manahan dito sa tigang na lupa. Mas pinili ho natin magpaikot-ikot sa disyerto, sa Ehipto, kaysa ho dun sa magandang pangako
ng ating Panginoon. Amen? Ito na yung tinuturo ng Diyos, ito na yung gustong mangyari ng Diyos, mas pipilit pa rin natin ito kasi feeling natin ito yung maganda. Amen? Mas pinili ho nating manatili sa dry land kesa ho dun sa promised land. Right po? There is a season in our life, no? Yung dryness mo, yung pagtigas ng puso mo, yung pagiging manhid mo. Di ba, minsan kasi may mga spiritual battle tayo sa ating pong mga personal. Amen? O minsan kaya sa family. Di po maiwasan yan eh. No? Di po maiwasan yan. Pag hindi na humatin si Mrs., hindi na rin natin si Mr. So, ba't may pagtapik dyan, sir? So, it is reality. Minsan, may problema sa anak. Mas ninamnam na yung problema kaysa yung pagmamahal sa Diyos. Amen? So, most of the time, environment noise. Masyado tayo naapektuhan sa ingay ng mundo. Masyado tayong busy sa ingay ng mundo kaysa sa tinig ng ating Panginoon. Amen po ba? Namamating po yung dryness. Hindi po maiwasan yan. Hindi po maiwasan yan, hindi po may tatanggihan. Lahat po tayo, may mga dryness po tayo sa ating buhay. Wala dito makapagsasabi na talagang napakatibay niya sa Lord. Wala. Lahat tayo may battles. Lahat tayo may challenges. Amen? Lahat tayo may mga status ng dryness sa buhay natin. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, no? In Hosea chapter 10, verse 12, ito po. Ano po sabi ng Panginoon sa atin? So po, your self-righteousness, reap in mercy. Lakas po natin. Break up your fallow ground. For it is the time to seek the Lord. He comes and rains righteousness on you. Sa lahat ng mga pinalaya ng Lord, pumalakpak nga po. Come on. Break up, kapatid. Come on. Break up. Yan po ang tawag po ng Diyos sa atin ngayon. No? Rise up. Tumindig ka, kapatid. Huwag kang manatili sa dry land. Amen? Amen po ba? There is an invitation. Meron pong imbitasyon ng Diyos sa atin ngayong umaga. No, come to the Lord. Come to the presence of God. Amen. At hayaan mong puspusin ka ng Panginoon. Hayaan mong bumabad ka sa presensya ng Panginoon. Amen. Hayaan mong punuin ka ng Panginoon ngayon yung emptiness mo. Hayaan mo ang Lord ang mag-fill niyan. Amen po. Amen po ba? Break up is an action to reverse. Di ba meron tayong mga reverse psychology, sabi nga natin, di ba? And God teaches right now kung ano yung status ng buhay mo ngayon. Naghihirap ka, may kakulangan man, may kasakitan man, may mga problema man, you need to reverse it. Di ba? I-reverse mo yung status mo ngayon into the promised land. Amen? Come on, church. You need to do something. Amen? You need to do something. It is an urgent call for us to do something. It's time to seek the Lord again. Amen? Again. Hanapin mong muli ang Panginoon. At hindi po tayo bibiguin ng Panginoon na ikaw ay kanyang katagpuin. Na ikaw ay kanyang muli pang yakapin at tanggapin. It's time to seek the Lord. It is an urgent call. Sabi nga natin, it's an urgent call to action. Urgent mean instant. Sabi nga natin yan, it's an instant action or getting attention. Why? Sabi nga natin dito, huwag po nating patatagalin yung sitwasyon na tayo ay aandap-andap. Dapat ngayon na, bigyan na ho natin ng solusyon. Mahirap daw pong habulin ng isang pusong tigang na. Mahirap na pong gamutin. So sabi ko sa 1 Kings chapter 18 verse 30, then Elijah said to all the people, come over here
So all the people come to him. He rebuilds the Lord's altar that have been torn down. Dumating po yung time, no, na nasira po nagkaroon po ng problema yung mga Israelites. At here comes Elijah. Sabi ho niya, may panawagan po siya sa atin lahat ngayon. Ang Panginoon po may panawagan po sa atin ngayon. Let us rebuild the Lord's altar. And what that altar? It is you. It is me. Because sabi ho sa Bible, you are the temple of the Holy Spirit. Spiritual altar po yung ating pong mga sarili. Let us rebuild. No? Meron pong second chances sa Lord. May third chances sa Lord. May fourth chances sa Lord. May forever chances sa Lord. Until He comes. Amen? So wag na po nating patagilin pa yung sitwasyon na ikaw ay talunan. Kapatid, hindi ka talunan. You need to rise up. We need to reconstruct again. Yung ba pag nag-fall down, nasira, rene-reconstruct natin. Itong panambahan natin, lagi po nasisira eh. Diba? Rene-reconstruct ho natin, di ba? To make it presentable. Ganun din po yung puso natin, di ba? Madalas ito sugata, madalas ito sawi, madalas ito galit, madalas ito napapahiya. Pero we need to construct it again. We need to tune in again. Ang radyong wala sa tune, maingay. Pero pag natagpuan mo yung tamang signal, ang ganda po ng sinasabi, nauunawaan na. Ganon din po ang puso natin. Kapag ang puso natin ay wala po sa tune, nandyan na po yung nakakapag-isip na ho tayo ng hindi maganda. Nasusumbatan na ho natin ng Diyos, natatanong na ho natin, totoo ba Lord, favored ako? Totoo ba pinagpala ako? But if your heart is tuned into God, marirealize mo, I'm so blessed, I am highly favored, and I am healed, I am redeemed, I am loved by the beloved, I am rescued, I am paid by the blood of Jesus. Just tune up, just reconstruct it again. We are God's temple, you are the spiritual altar. So kapatid, sabi nga dito, you are a victor. Sabi mo nga, I am a victor. I am not a victim. Tama, sarap no? I am a victor. I am not a victim. So, we need to break up, rise up, and finish it. That's why you need personal revival. To let your fire burning again. Again and again and again. You need personal revival. We need spiritual revival. Para itong puso ho natin ay muli ho ma-revive. So personal revival, bibilisan ko na lamang po, is an experience that, number one, kapag po mayroong personal revival, sabi niya, it repairs, no? Repairs our passion and inner drive for God and service. It restores God's presence. Amen? And then pangatlo po, it reveals the condition of our hearts. Personal revival, sabi po, is your hunger for the sacrifice for our living God. It requires time to grow more. Amen? It's an energy to do God's business. Alam niyo ho ba, lagi ho natin sinarinig sa ating mga pastor, ang pagsunod sa Panginoon, your cellphone will always be charged kapag connected po sa outlet. The same with us. Stay connected, kapatid. Huwag kasalanan, kamatayan, kabiguan, lahat ng kasinungalingan ay nasa ating liburan. Forgetting what is behind, and you will be go forward to what God has ahead on you. So kapatid, we are bound for the glory. We are bound for glory. We are designed for the victory. So never turn around. Huwag ka na magbabackslide, kapatid. Kung naiisip mo ang pagtalikod sa Diyos ang solusyon, kapatid, hindi. Hindi yan ang solusyon. Huwag kang tatalikod. Huwag kang hihinto. Manumbalik ka sa Diyos. Ikaw, kinakausap kita, kapatid. Bumalik ka sa Diyos. Bumalik ka
sa Diyos. Amen. Bumalik ka sa kapulungan ng mga banal. Amen. At mag-alab kang muli sa Panginoon. And lastly po, we need to examine and evaluate your spiritual status. We need to examinin po natin ang ating pong buhay spiritual. Are we still connected? O are we just still joining only? Iba po yung joining lang. Iba po yung connected. Let us examine our heart. Examine our heart if we are still connected to the Word of God. If we are let us examine our heart if we're still connected in the presence of our God. Sabi ko nga po kanina, hindi pa huhuli ang lahat. Marami hong pagkakataon na binibigay ang Diyos sa atin. And right now, sabi ho sa Psalms 139 verse 23, sabi ho ni David, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Siyasatin mo, Lord, yung puso ko, puso namin. If we still connected in you. Or, baka ngayon, Panginoon, ang hirap lang sabihin dahil nakakahiya eh. Hindi ko ma-broad out sa leader ko kasi baka iba isipin nila. Pero, Lord, alam ko, pagod na ako. Hindi ko na kaya. Pasuko na ako, Lord eh. Napipilitan na lang ako, Lord. Nakikisama na lang ako. Yun yung tamang term. Nakikisama na lang ako, Lord. Kaya, ang approach ng Panginoon sa atin ngayon, still our part keep burning. Still our faith, our relationship to our God still keep burning. Baka ka nandito ka na lang dahil nandito si Mahal. Or, may pinupusuan ka lang na nandito, kaya ka nandito ngayon. Hindi talaga ang Lord ang focus ng puso. I will not judging you. Kasama ako dyan. Kaya, ngayong oras po na ito, napaka-personal po ng approach ng Lord sa atin. Ang revival po, nagmumula talaga sa sarili. Personal talaga ang revival na makaka-apekto sa buong mga banal sa kapulungan po natin. Hindi ka pupunta sa church dahil, Lord, hindi ko mapil yung presence mo, Lord, hindi ako na-bless. Lord, hindi ako na-touch. Ang personal na revival talaga, yung talagang patuloy na nagpapa-search sa Lord. At sinasabi, Lord, I am weak, you are strong. I need you, Lord. I am nothing without you, Lord. So right now, hindi ko po pinipilit na kayo'y tumayo, pero kung kayo yung kinukonvict ng Lord, na gusto magpa-recharge sa Lord, sabi nga natin, stay connected. Kung ikaw yun, sabi nga, we are hunger and thirsting to worship God. Sasambahin mo ngayon ng buong puso ang Panginoon. At hindi ko kayo uudyukan, ang banal na Espiritu po ang bahalang mangunbik po sa inyo. Abang aawitin po ng worship team, ang awit na I came for you. Let us commit, recommit, reconstruct our foundation to our God. Worship team, hindi ko po kayo inudyukan na tumayo o sinasabing tumayo, pero kung kinukonvict po kayo ng Lord na kayo yun na kailangan ng kalakasan sa Panginoon, do it because you love God. You need God. You need the presence of our God. I put aside
we're ready for you. I am ready for you. Jesus, take me deeper. I came for you. Lord, we came for you. I I came for you. and I came for you. Yes, Lord. I came for you. Holy Spirit.
To those who are asking, come on. Holy Spirit, we're asking you right now, Lord. Holy Spirit, just open your heart and your mind. Holy Spirit, Lord, nakikita niyo po ang puso ng bawat isa sa amin ngayon. We are hunger and thirst for you, Lord. God, please, can you revive us once again? Can you touch me once again, Lord? Minsan pa, Lord, nandito ako ngayon. Pawala na yung alab ng paglilingkod ko sa iyo. Pero salamat, Panginoon. Hindi mo ko hinayaan ngayon na manatili sa dryland ng aking kalagayan. But right now, I come to you by faith, Lord, by love again, Lord. God, I need you. Sige po, sabihin natin, Panginoon, kailangan kita. Panginoon, kailangan ko ang presensya mo. Kailangan ko, Panginoon, ang pangungusap mo ngayon, Lord. Please come again, Lord. Please, Lord. Can you revive me again, Lord? Can you bring back again the joy of serving and loving you, Lord? Can you bring it again, Lord? Father God, we thank you. Alam namin, Panginoon, ang mensahe mo, Lord, ay isang mensahe, Panginoon, na napaka-personal. Dahil alam mo, Panginoon, ang estado ng puso namin. Hindi kami laging malakas. Hindi kami laging matibay. Pero salamat sa biyaya mo, Panginoon. Nagagawa naming tumayo. Nagagawa naming maglingkod. Nagagawa namin, Panginoon, na mahalin ka. Father, right now, kung sa amin sa oras na ito, Panginoon, ay nakakaranas po ng dry season, I rebuke it right now in the mighty name of Jesus. By the blood of Jesus, come back! Come back! Come back to your first love to God. If there is empty guilt or the spirit of backsliding, we rebuke it right now in the mighty name of Jesus. Espiritu ng pagtalikod, pagkakaroon ng kalus heart, in the mighty name of Jesus, I rebuke it! I rebuke it! I rebuke it! In the mighty name of Jesus. Wala ng pusong pinatigas. Wala ng pusong walang pakialam. Wala ng pusong hindi masunurin sa Diyos sa oras na ito. At salamat, Panginoon, you search our heart. God, try me and know my thoughts. And our thoughts, Lord, right now is to loving you, to serving you until the end of our lives. Maglilingkod ako, susunod ako, magpapasakop ako sa iyo, Diyos. At ang buhay ko ay buhay ko na mula sa iyo, Panginoon. I will never turn back. I will never turn back again, Lord. I will follow you and serving you and loving you at any cost. At any cost, I will give my life to you, Lord. Come on, this is our prayer. Lord, sabihin po natin, Lord, I
I am here right now. I recommit my life to you. I remembered my first love that I encountered you. Teach me, Lord, to follow you, to love you, to obey you at any cost, Lord. I will never turn back again, Lord. And I will always remember the first encounter with you. Salamat, Panginoon. Salamat sa mensahe mo ngayong umagang ito. Pinalakas mo kami, pinatibay mo kami, at pinaalab muli ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoon, that our fire will keep burning, keep burning, keep burning, keep burning until the end of our lives. I will keep burning in serving and loving you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh God, we thank you. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Holy Spirit. I want to sing to you, Lord. Holy Spirit. Yes, you are. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. We sealed it by faith, Lord. Holy Spirit. Make I call our head pastor. Sige po, maupo na po muna tayo. Dadako naman po tayo sa ating Santa Cena. At manatili lamang po tayong nakaupo habang pinamimigay po yung ating inumin at ang ating tinapay. Pansamantala po tayong makinig sa exhortation po ng ating lingkod, no? At makibahagi po tayo sa pag-inom at pagkain ng bilang pakikisa po natin. At maaari pong ipamahagi na po natin ng ating mga tinapay at inumin. At tinatawagan ko rin po ang ating lingkod ng Diyos. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo't makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo't mag-iisa. Yan ang katawan na bayubay upang ikaw ay mabuhay.
ito na po. Pakinggan muna po natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang Holy Communion, ito po ay isang sagradong gawain ng ating Panginoon. This is an ordinance, no? Na bago mamatay ang ating Panginoon, ito po ay kanyang habilin. Dalawa po ito, isang water baptism at itong Holy Communion. No? Ang ating Santa Cena. Ang sabi po ng Panginoon, pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi pinapahalagan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Tandaan po natin mga kapatid, napakasagrado po ang gawaing ito at kailangan po ng ating Panginoon ang seryosong pag-partake ng Holy Communion. Amen po ba? No, ang sabi pa rito, kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon noon, tayo itinituwid niya upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. So napakahalaga po at ito po ay seryosong gawain. Kailangan po muna nating humingi ng tawad bago po tayo mag-partake sapagkat ang partation po ng Holy Communion, ito po ay kasama yung ating buhay at yung buhay na walang hanggan na para sa atin. Kaya seryosohin po natin at ito po ay bago natin i-partake, humingi po tayo ng tawad, manalangin tayo sa Panginoon. Bibigyan ko po kayo ng 2 minuto para yumuko at pumikit at hingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, marami pong salamat. Taas po natin ang ating tinapay. Ang ating pong tinapay na hawak-hawak ngayon, simbolo ito ng katawan ng ating Panginoon. Ito po ay ipapartake natin ng may kabanalan. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinapiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan at inihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa atin. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po Ama sa katawang ito o Diyos na aming ipapartake, Father God. Ito po ay sagrado sa iyong harapan at ito po ay simbolo ng iyong katawan at gagawin namin ito, Panginoon, bilang pagpaalaala, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. In Jesus' name, Amen. Partake po natin. Hawakan po natin ang saro at atin pong itaas. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay sa aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito,
Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo manalangin. Ama, simbolo ng iyong dugo ang sarong ito na aming ipapartake. Maraming salamat po sa lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Let's partake. Panginoon, maraming salamat po sa mga oras na ito, Ama, at seryoso naming na nagampanan, Panginoon, ang communion ito, Father God. Maraming salamat po. Hahayo po kami sa lugar na ito na taglay-taglay ang kagalingan at taglay-taglay ang kapangyarihan ng banal na hapunan. Lord, marami pong salamat. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Tayo po'y manalangin para po sa ating pangwakas na ating gawain. Panginoon, ibinabalik po namin sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sapagkat ikaw lamang ang Diyos sa aming kalagitnaan at ikaw ang aming naramdaman, Panginoon, sa iyong mensahe. Hayaan mo, Ama, hahayo kami, Panginoon, sa lugar na ito na taglay-taglay ang pagpapala mo, ang biyaya mo, ang pag-iingat mo. Maraming salamat po sa iyo ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba at pagdakila. Ito po ang aming samot dalangin. Tayo pong lahat